Okay, so good day class. So our topic for today will be DMD and DPD method. Okay, so itong topic na to ay katuloy lang nung last topic natin na compass traverse rule. Kumbaga, dito sa DMD and DPD method, gagamitin to para makuha natin yung area ng ating sinukat or let's say yung lot area natin, no? Kasi 'di ba, using compass traverse rule, i-adjust natin yung latitude and departure and para ma-close natin yung ating mga sukat. So, pag na-close na yan, pwede na natin makuha yung area ng ating, let's say, sinurvey. So, using DMD and DPD method. Okay? So, start muna kung ano ba yung DMD. Yung DMD, ito yung double meridian distance. So, the double meridian distance or DMD, it is the defined as the shortest distance from the midpoint of the line to the reference meridian. So meridian distance is from the reference meridian are positive and negative on the west meridian. Tandaan nyo, positive tayo pag east, negative pag west. So the double meridian distance of the line is the meridian distance of the line multiplied by 2. Okay, so para makuha daw natin yung double meridian distance of the line, ito lang daw yung meridian distance, multiply lang natin sa 2. Kaya nga double, di ba? Okay, dito, may rule tayo for DMD. For the first course is equal to the departure of the course. Tandaan nyo yung rule number 1. Sa DMD daw, yung first course natin ay equal doon sa departure of the course. So, same lang yun. Kung ano yung departure natin, yun yung first DMD natin. Okay? Rule number 2, the DMD of any other course is equal to the DMD of the preceding course plus the departure of the preceding course plus the departure of the course itself. So, ibig sabihin, pag kinuha natin yung pangalawang DMD, equal lang daw siya sa DMD nung nauna, plus yung departure nung, ang tawag doon, departure ng preceding, ibig sabihin yung huling departure, and yung departure of the course itself. Okay? So, ang third rule naman natin, the DMD of the last course is numerically equal to the departure of that course, but with opposite sign. So, dapat, ang makuha natin for the last DMD is equal lang dun sa departure ng huling course. Pero, dapat opposite sign siya. Means nun, kung positive yung ating departure sa last course, dapat ang DMD natin ay negative. Otherwise, vice versa. Okay? And also, check on all computation is obtained if the DMD of the last course after computing around the traverse is also equal to the departure of the course but opposite in sign. The double meridian distance of the line is computed in consecutive order going around the traverse in clockwise or counterclockwise direction from the point lying on the reference meridian. So the station which is most westerly must be designated as the first course. Okay. So for to solve for area by the double meridian distance, so kung kukunin naman natin area, no, kung let's say nakuha na natin DMD, the use of the double meridian distance is determined by the area of the closed traverse. This method is an adaptation of the method of determining areas by coordinates. Double area is equal to DMD, multiply natin sa adjusted latitude. So, kung ano lang yung DMD natin, i-multiply natin sa latitude. And then, area natin is equals to 1/2 summation lang nung ating NDA plus SDA. So, yung sum ng north double areas plus natin yung sum of the south double areas. Okay? So, let's say, doon naman tayo sa sample problem. Okay? So, gamitan naman natin ng DMD method. Itong sample problem. Pero siguro, I think, bago tayo mag-sample problem, discuss ko na rin yung DPD method para sabay na tayong mag-solve nun. Okay? So, para ma-check natin, yung dalawang method is same lang yung magiging answer natin. So, dito muna tayo sa DPD, which is the double parallel distance. Actually, halos same lang naman tong double parallel and yung double meridian distance. Kasi, ang pinagkaiba lang nila dito, instead na departure kay, kay DMD, dito kay DPD, ang gagamitin naman natin is yung latitude.
Okay, so ganun lang din. Pinalitan lang, gagawin lang natin siyang latitude. Siguro hindi ko na siya iisa-isahin. Ganun lang din yung rule. Na iba lang. Instead na departure, latitude tayo titingin. Kuha? And for the area naman, ganun lang din. Yung double area natin ay DPD, multiply natin sa adjusted departure naman. Di ba kay DMD, yung double area nun is DMD, multiply natin sa adjusted latitude. O ngayon, kay departure naman tayo dito. Baliktad na. Kumbaga, yung vice versa. And then, yung area naman natin is 1/2. Ganun lang din. East naman plus yung west double areas. Kanina, north and south. Pero dito, west and east double areas tayo. So, kahit ano dyan yung gamitin natin, dapat same answer tayo. Okay. So, hindi ko na siya, kumbaga, explain na mabuti since parehas lang sila ni DMD. Ang naiba lang, kung latitude ang gagamitin natin sa DMD and departure, kabaliktaran lang. Opposite lang sila. Okay? So, siguro, solve natin tong sample problem natin. Gamitan natin ng DMD and DPD. But, we'll start sa DMD method. Okay, so dito tayo ngayon sa ating sample problem. Okay, so using DMD method muna tayo, no? Okay, let's say nakuha na natin yung mga adjusted latitude and departure. Okay, so ngayon solve natin tong problem natin or yung area nung ating nasukat na let's say or na survey natin. Okay, so ngayon ang gagawin natin dyan is isosolve muna natin yung DMD, di ba? Tandaan nyo, yung rule number 1 natin, sa DMD, dun tayo sa departure. Na kung ano yung ating departure sa unang course, ay equal lang din siya sa DMD. So, ibig sabihin, kung ang departure natin sa unang course, which is yung line 1 to 2, which is yung 47.27, yun yung ating value ng DMD. Kuha? So, therefore, ito yung 47.27. Okay? So, ngayon, para masolve naman natin yung DMD sa pangalawa, let's say DMD sub 2. Kasi DMD 1 yung una. So, lagyan natin. Yung DMD 1 natin ay equal lang naman sa 47.27. So, laging ganyan. Equal siya dun sa nauna. Since positive yan, obviously yung DMD natin ay positive. So, 47.27, di ba? Equal lang yung pangalawang DMD sa rule number 2 to sa preceding DMD plus natin yung preceding course na 47.27 ulit plus natin yung course itself na 608.89. Okay, pag sinolve yan, ang answer natin ay magiging 703.43. So, ito na yung ating pangalawang DMD, 703.43. Okay? So, ngayon, dito tayo sa pangatlo. So, let's say DMD sub 3. Okay, ulitin lang natin. Equal lang siya sa preceding DMD which is yung 703.43 plus natin yung preceding na departure na 608.89 plus yung course itself na 786.78. Answer, pag pinag-add nyo yan, it's 2,099.10. Okay? So, ito yan. 2,099.10. Okay, kunin natin yung DMD sa pang-apat. Let's say DMD sub 4. Ganun ulit. From the preceding na ating departure, plus natin yung preceding na DMD plus preceding departure na 786.78 plus natin yung 218.32. Answer will be 3,104.20. So, 3,104.20. Okay. So, doon tayo sa DMD
So, yung preceding DMD natin na 3,104.20, ipa-plus natin yung preceding na DMD na 218.32. And then, i-add natin yung sa West, yung course itself na 1,116.62. Kaya lang, di ba, tandaan nyo, yung isang rule natin, kapag yung is natin ay positive, it means yung west natin ay negative. So, ibig sabihin, instead na add, minus tayo dahil naka-negative yung 1,116.62. So, kapag sinolve natin yan, the answer will be 2,000. It's 2,205.90. So, ito lang yan. 2,205.90. And then, DMD sub 6. Okay. Last two. So, doon tayo sa 2,205.90. And then, plus natin yung preceding na departure, which is yung negative 1,116.62. And then, add natin yung 544.64. Plus, but since naka-west yan, so negative. 544.64. Na yung answer natin will be 544.64. So, 544.64. Okay, so ito na pala yung last, no? Kasi, summation lang pala tong mga nandito, nasa ilalim. So, wala pala to. Summation lang to. Okay, so kung mapapansin nyo, di ba, isang rule natin, dapat yung last course natin ay equal doon sa dapat sa last course. Pero dapat, opposite sign. Pero kung mapapansin nyo, itong nasa west natin, di ba, kina-count natin yan as negative. Ang nakuha natin sa DMD ay positive. So, ibig sabihin, tama yung naging answer natin kasi nag-equal siya, iba lang nung sign. Okay? So, ngayon, isosolve naman natin yung double area. Okay, so solve natin yung double area o let's say yung 2A. Kaya lang, to solve for that, di ba? Ang ginagawa natin dyan, di ba yung double area is equal lang yan sa DMD, multiply natin sa, pag DMD, latitude naman tayo. Multiply natin sa latitude. So, let's say 2A sub 1. Bali, mangyayari dyan, yung DMD natin ay 47.27. Multiply natin sa latitude na 490.71. Okay, tandaan nyo, pati dito ay kinakount natin yung ating mga sign. Okay, pag pinag-multiply yan is 23,195.86. Diba? Okay, so 2A sub 2. Lagay ko muna siguro. 23,195.86. DMD sub 2, itong 703.43, multiply natin sa latitude, 587.12. Answer, it's positive 412,997.82. So, it's 412,997.82. Okay? So, dun tayo sa area 3. Double area 3, it's 2,099.10. Multiply natin sa 327.41. But since nasa south yan, negative yung ilalagay nating sign. So, huwag nyo kakalimutan, dapat naka-negative yung mga naka-south. Ilagay ko na rin. So, 327.41. Obviously, ang answer natin magiging negative 1,266.33. Yan, saan nakukuha nyo? So, it's negative 687,266.33. Okay, so, tuloy-tuloy lang to. So, siguro ito na yung huli ko muna isosolve.
It's 3,104.20. I-multiply natin ulit sa negative, since nasa south yan, 1,002.76. Answer is negative 3,112,767.59. So, negative 3 million pala. 112,767.59. Okay? So, ito, i-multiply lang natin si 2,205.90. Ay, wait lang. Tama ba tayo? Ay, tama. Itong 2,205.90, i-multiply natin sa ano pala, 122.67, na yung answer natin will be, so, negative tayo ulit. It's negative 275.97.75. And last, itong 544.64, multiply natin sa latitude na 375.01. Magiging answer natin ay positive 204,245.45. Okay. So ngayon, pwede na nating ma-solve yung ating area or yung double area. So ngayon, add lang natin yan. So i-consider natin yung negative sign, ano? So itong 23,000 plus yung 412,000 minus 687,000 minus 3 million and so on. So ngayon, pag sinamation nyo yan or pinag-add-add natin yan, ang magiging answer natin ay negative 3,430,192.54. Okay? So, lagay ko ulit dito. Summation lang ng double area is negative 3,430,192.54. Okay? So, ngayon, paano natin kukunin yung area? So, ito kasi yung double area, no? Yung summation na yan. Yan yung equal natin sa double area. So, kapag i-divide natin sa two both sides, ano yung magiging answer? So, area ay equal na sa negative. Pero since wala naman tayong negative area, no? Tandaan nyo, wala naman tayong negative area, true value yung kukunin natin dito. Na negative 1,751,096.28 square meters. And that is our final answer. Kuha? So, ganyan lang naman sinosolve yung DMD or yung area using DMD method. Okay, so, di ba? Madali lang. Basta ano lang siya, procedural. Okay. So, for next method, ang gawin naman natin ay DPD tayo. No? So, di ko na siguro burahin para hindi na tawag doon magulo, no? Okay, so burahin ko na lang siguro yung mga values. So, kung gusto nyo, ayan, screenshot nyo muna bago ko burahin para sa formula and yung ating naging table. Okay, so ngayon, buburahin ko na lang siguro yung mga naka-value, tapos palitan natin to ng DPD. Diba? Para mas madali. So, ngayon, DPD tayo. Dapat ma-same answer natin yung area. So, pag nag-same answer tayo, it means lang nun, tama tayo. Pero hindi naman necessary na gawin nyo parehas, no? So, kung ano hinahanap, yun lang. So, kaya lang natin gagawin para ma-prove lang natin na tama yung answer natin. Though, sure naman ako dyan. Pero para makita nyo na rin kung paano nagwo-work yung DPD, no? Okay, so sa DPD naman, baliktad na. Paano? Okay, so hindi na ako siguro maglalagay ng... sige, maglagay na tayong solution dito sa ilalim. Okay, si DPD, kay latitude naman tayo titingin. Kuha? So, instead kanina, di ba si departure na 47.27 kdmd, kay latitude na tayo. So, kung si latitude ang gagamitin natin, it's 490, di ba equal lang yan sa ating course na 490.71. Okay, kay latitude tayo titingin, ha.
So, let's say DPD sub 2. Ano nga ulit yon, di ba? From the preceding DPD na 490.71 plus natin yung preceding na latitude, na departure. Tama, latitude na 490.71 plus natin yung course itself na 587.12. The answer will be 1,568.54. So, ganun lang, nalipat lang kay latitude. So, 1,568, tama, 0.54. Next, dito tayo sa pangatlo. Ano nga ulit yun? Diba? From 1,568.54 plus natin yung preceding na 587.12 and then minus dahil nasa south yung 327.41. So, answer, it's 1,828.25. So, 1,828.25. Okay, last. Sige, tapos dire-diretso ko na. So, DPD sub 4 tayo. Equal lang to sa 1,828.25 minus ulit natin yung preceding na 327.41. So, dahil naka-negative pa rin to, is negative 1,002.76. So, the answer will be, so, ano to? 498.08. O ha? So, positive pa rin. 498.08. O, ito naman next. Para makuha natin sa panlima, diba? 498.08 minus 1,002.76 minus ulit ng 112.67. So, ito ang magiging answer natin dyan ay magiging negative 627.35. Again, negative 627.35 minus 112.67 plus 375.01. Ang magiging answer natin dyan ay negative 375.01. So, kung mapapansin nyo, itong 305.01 sa latitude natin ay naka-north, so positive. Ang naging answer natin sa last course ay, o last DPD, ay negative 375.01. So, tama yung naging DPD din natin kasi nag-same yung last, ang iba lang is yung sign. So, tama yun. Yun yung, natin, pan-check kung tama yung DPD natin pag nakarating sa dulo na same sign tayo. Okay? So, dito tayo sa double area naman using DPD. So, ang gagawin lang naman natin, di ba, sa double area ay DPD, multiply natin sa departure naman. O, let's say DPD sub 1, di ba? 490.71, multiply lang natin sa departure na equal yan sa 47.27. Answer is 23,195.86. So, it's 23,195.86. O, isa pa. DPD sub 2 is equal lang yan sa, pangalawa natin, it's 1,568.54 times natin sa departure na 608.89. So, yung answer natin will be 955,068.32. So, it's 68.82. 32. Okay, siguro na may susunod, pwedeng hindi ko nalagyan ng solution, no? So, 1,828.25 times natin sa 786.78. The answer is 1,438,430.54. O, next tayo, itong 498.08, i-multiply natin sa departure na 218.32. May answer natin ay magiging 108,740.83.
O dito, it's negative 627.35 times negative 1116.62. So, obviously, magiging positive yan. So, ilan? It's 700,511.56. And yung last, it's negative 375.01 times negative 544.68. Answer is 245.45. Kuha? So, pag pinag-add natin lahat yan, summation, so wala naman tayo nakuwang negative, no? So, lahat yan, plus lang. Answer natin ay magiging 3,430,192.56. Okay? So, di ba ang gagawin lang natin dyan to solve for area is de-divide natin sa both sides ng 2. Yung 3,430,192.56. O, divide lang natin sa 2 both sides. So, yung area natin dito ay magiging 1,715,096.28 square meter. And that is our final answer. Okay? So, kung check natin, same answer lang naman tayo. No? So, actually, ito, inano ko lang. Ito. It should be 27 talaga yan eh. Pero, siguro nagkaroon lang ng changes sa decimal, no? Dahil nga nagra-round off tayo. Anyways, kapag kahit anong gamitin nyo dyan, tama naman yan parehas. Nakuha? So, kung di nagra-round off, siguro yun yung mas accurate. Pero, walang problema naman doon. So, ganyan lang naman sinosolve yung area or yung lot area nung na-survey. Kapag closed, no? So, after nung compass na method, ito yung gagawin to solve for area. Okay, so I hope natutunan niyo ulit ang ating lesson for today. So, thank you for listening.